Matthew chapter 8. Pinagaling ni Jesus ang isang ketongin. Pagbaba ni Jesus sa bundok, sumunod sa kanya ang napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang taong may ketong. Lumuhod sa harap niya at nagsabing, "Sir, kung gugustuhin niyo po, pwede niyo akong magalingin." Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, "Oo, gusto ko. Gumaling ka." Agad-agad niyang gumaling ang ketongin. Tapos, sabi ni Jesus sa kanya, "Makinig ka. Huwag mong sasabihin ito kahit kanino. Pero pumunta ka sa priest at magpatingin. Tapos, mag-offer ka ng sacrifice gaya ng utos ni Moses para patunayan sa mga tao na gumaling ka na nga." Ang pagpagaling sa tauhan ng Roman officer. Pagpasok ni Jesus sa bayan ng Capernaum, lumapit sa kanya ang isang officer ng Roman army at nakiusap, "Sir, na-paralyze yung tauhan ko. Nasa bahay po siya ngayon, nakahiga. Hirap na hirap at hindi makagalaw." Sinabi ni Jesus, "Pupunta ako at pagagalingin ko siya." Pero sumagot yung officer sa kanya, "Sir, di ko po deserve na pumunta kayo sa bahay ko. Sabihin niyo lang po at gagaling na ang tauhan ko. Under din po ako ng mga officer na superior sa akin at meron din akong mga sundalo na under sa akin na pag inuutusan kong pumunta ka doon, pumupunta siya. Pag sinasabi ko sa isa na halika dito, lumalapit siya. Pag sinabi ko sa tauhan ko na gawin mo to, ginagawa niya ngayon." Humanga si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Sinasabi ko sa inyo, di pa ako nakakita ng ganito kalaking pananalig sa buong Israel. Sinasabi ko sa inyo, maraming manggagaling sa east at sa west at kakain sa handaan kasama sina Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Pero itatapon doon sa kadiliman ang mga taong dapat sana ay kasama sa kaharian. Hahagulgul sila doon at manginginig sa sobrang hirap." At sinabi ni Jesus sa officer, "Umuwi ka na. Mangyayari ang nire-request mo ayon sa pananalig mo." Noong oras din yun, gumaling ang tauhan ng officer. Pinagaling ni Jesus ang maraming tao. Pumunta si Jesus sa bahay ni Peter at nakita niya doon ang biyenan nito na nasa higaan at nilalagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Bumangon ang babae at naghanda ng pagkain para kay Jesus. Noong gabing yun, dinala kay Jesus ang maraming sinasapian ng mga demonyo. Pinalayas niya ang mga masasamang espiritu sa isang salita lang at pinagaling ang lahat ng may sakit. Ginawa niya yon para matupad ang sinabi ni Prophet Isaiah. Kinuha niya ang mga karamdaman natin at pinasan niya ang ating mga sakit. Ang pagsunod kay Jesus. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao sa paligid niya, inutusan niya ang mga disciples na tumawid sa kabilang side ng lake. Lumapit sa kanya ang isang teacher ng law at sinabi, "Teacher, susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta." Pero sumagot si Jesus, "May lungga ang mga fox, may pugad ang mga ibon, pero wala man lang lugar para humiga at magpahinga ang Son of Man." Sabi naman ng isa sa mga disciples niya, "Sir, pwede po bang umuwi muna ako para ipalibing ang tatay ko?" Sumagot si Jesus, "Sumunod ka sa akin at hayaan mo ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay." Pinatigil ni Jesus ang bagyo. Sumakay si Jesus sa bangka at sumama sa kanya ang mga disciples niya. Biglang nagkaroon ng malakas na bagyo sa lake at halos lumubog ang bangka dahil sa malalaking alon. Pero tulog nun si Jesus. Kaya lumapit ang mga disciples at ginising nila si Jesus. Sabi nila, "Iligtas niyo kami, Lord, mamamatay na tayo."
Pero sinabi ni Jesus sa kanila, "Bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng faith nyo." Tumayo siya, sinuway niya ang hangin at mga alon, at bumuti ang panahon. Namangha silang lahat at sinabi, "Anong klaseng tao siya? Pati hangin at dagat at sumusunod sa kanya." Si Jesus at ang dalawang sinapian ng demonyo. Nang dumating si Jesus sa kabilang side ng lake sa bayan ng Gadara, sinalubong siya ng dalawang lalaki nang galing sa sementeryo. Sinasapian sila ng mga demonyo at mababangis ang mga to, kaya walang dumadaan sa lugar na yon. Biglang nagsisigaw ang dalawang lalaki, "Anong pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Nandito ka ba para pahirapan kami kahit hindi pa time?" May malaking grupo ng mga baboy na kumakain sa di kalayuan. Nakiusap ang mga demonyo sa kanya, "Kung palalayasin mo kami, papasukin mo kami sa mga baboy na yon." Sabi ni Jesus, "Sige, lumayas kayo." So, lumabas nga sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Tumakbo papunta sa bangin ang lahat ng mga baboy. Nahulog sa lake at nalunod. Nagtakbuhan papuntang bayan ang mga nag-aalaga sa mga baboy. Pagdating doon, kinuwento nila lahat ng nangyari at yung nangyari sa mga lalaking sinapian ng mga demonyo. Kaya lumabas ang lahat ng tao sa bayan para salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, nakiusap sila na umalis na siya sa lugar nila. Matthew chapter 9. Pinagaling ni Jesus ang lalaking paralyzed. Sumakay ng bangka si Jesus, tumawid sa kabilang side ng lake at tumuloy sa sarili niyang bayan. Pagdating doon, dinala sa kanya ng ilang tao ang isang lalaking paralyzed na nakahiga sa banig. Nang makita ni Jesus ang faith nila, sinabi niya sa taong paralyzed, "Anak, huwag kang mag-alala. Pinatawad na ang mga kasalanan mo." May ilang teachers ng law na nandun at sinabi nila sa kanilang sarili, pang-iinsulto sa Diyos ang sinasabi niya. Alam ni Jesus ang iniisip nila kaya sabi niya, "Bakit ang sama niyong mag-isip? Ano bang mas madaling sabihin? Pinatawad na ang mga kasalanan mo o tumayo ka at lumakad? Papatunayan ko sa inyong may kapangyarihan ang Son of Man na magpatawad ng kasalanan dito sa lupa." At sinabi niya sa taong paralyzed, "Tumayo ka, kunin mo ang higaan mo at umuwi ka na." Tumayo nga at umuwi ang lalaki. Na makita to ng mga tao, natakot sila at nagpuri sa Diyos dahil nagbigay siya ng ganong kapangyarihan sa mga tao. Tinawag ni Jesus si Matthew. Habang naglalakad si Jesus, nakita niya si Matthew, isang tax collector na nakaupo sa pwesto niya. Sabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumayo nga si Matthew at sumunod sa kanya. Habang nagdi-dinner si Jesus sa bahay ni Matthew, dumating ang maraming tax collectors at ibang mga makasalanan at kumain sila kasama ni Jesus at ng mga disciples niya. Nang makita ito ng mga Pharisees, tinanong nila ang mga disciples niya, "Bakit kumakain ng teacher niyo na kasama ng mga ganyang klaseng tao?" Nang marinig yun ni Jesus, sumagot siya, "Yung mga may sakit ang nangangailangan ng doktor, hindi yung mga walang sakit. Tingnan niyo at intindihin ang kahulugan nito. Imbes na maghandog kayo sa akin, mas gusto kong maging maawain kayo sa iba. Dahil dumating ako para tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid." Ang tanong tungkol sa fasting. Lumapit naman kay Jesus ang ilang mga disciples ni John the Baptist at nagtanong, "Madalas po kaming mag-fasting, pati ang mga Pharisees. Pero bakit hindi po nagpa-fasting ang mga disciples niyo?" Sumagot siya, "Ini-expect niyo bang malungkot ang mga guest sa kasalan habang kasama nila ang groom? Siyempre hindi. Pero darating yung araw na wala na sa kanila ang groom, saka pa lang sila magpa-fast."
Walang gumagamit ng bagong tela para takpan ang butas sa lumang tela. Dahil kung gagawin yun, uurong ang bagong tela at mababatak ang pinagtapalan at lalong lalaki ang butas nito. Wala din naglalagay ng bagong alak sa lumang wineskin. Sinalagyan ng alak na gawa sa leather. Sasabog ang wineskin pag ginawa yon. Masasayang lang ang alak at masisira pa ang wineskin. So, dapat sa bagong wineskin ilagay ang bagong alak para pareho silang magtagal. Ang batang babae na binuhay at ang babaeng pinagaling. Habang nagsasalita si Jesus, dumating naman ang isang leader. Lumudto sa harap niya at nakiusap. Kamamatay lang po ng anak kong babae. Sumama po kayo at ipatong niyo ang kamay niyo sa kanya at mabubuhay siya. Tumayo si Jesus at sumama sa kanya. Ganoon din ang mga disciples niya. Habang naglalakad sila, may isang babaeng 12 years nang dinudugo na lumapit sa likuran ni Jesus at hinawakan ang dulo ng damit niya. Sinabi ng babae sa sarili, "Mahawakan ko lang ang damit niya, gagaling ako." Lumingon si Jesus at nung nakita siya, sabi niya, "Anak, huwag kang mag-alala. Pinagaling ka ng faith mo," at gumaling agad ang babae. Pagdating ni Jesus sa bahay ng leader, nakita niya ang mga musicians at ang mga taong nagkakagulo. Sabi niya, "Lumabas muna kayo. Hindi patay ang bata. Natutulog lang siya." At pinagtawanan nila si Jesus. Nang mapalabas na ang mga tao, pumasok si Jesus sa kwarto. Hinawakan niya ang kamay ng bata at bumangon ito. Kumalat sa buong lupay na yun ang balita tungkol dito. Pinagaling ni Jesus ang dalawang bulag. Pag-alis ni Jesus doon, sinundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila, "Anak ni David, maawa po kayo sa amin." Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit ang mga bulag sa kanya. Tanong ni Jesus sa kanila, "Naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo?" "Yes, sir," sagot nila. Hinawakan niya ang mga mata nila at sinabi, "Gagaling kayo dahil sa faith nyo." At nakakita nga sila. Mahigpit na bilin ni Jesus sa kanila, "Huwag nyo itong sasabihin kahit kanino." Pero umalis sila at binalita nila sa buong lupain ang ginawa ni Jesus sa kanila. Pinagaling ni Jesus ang taong di makapagsalita. Nung paalis na ang mga lalaki, dinala ng mga tao kay Jesus ang isang lalaking di makapagsalita dahil sinasapian ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang lalaki. Tumilib ang mga tao at sinabi nila, "Never pa tayo nakakita ng katulad nito sa Israel." Pero sabi ng mga Pharisees, nakakapagpalayas siya ng mga demonyo dahil sa kapangyarihan ng leader ng mga demonyo. Naawa si Jesus sa mga tao. Pinuntahan ni Jesus lahat ng mga bayan at barangay doon. Nagturo siya sa mga synagogues nila at nag-preach ng magandang balita tungkol sa kaharian. Pinagaling din niya ang mga sakit at karamdaman ng mga tao. Nang makita niya ang napakaraming tao, naawa siya sa kanila dahil litong-lito sila at di nila alam ang gagawin, para mga tupa na walang shepherd. So, sinabi niya sa mga disciples niya, "Napakaraming aanihin pero konti lang ang mga mag-aani. Kaya mag-pray kayo sa may-ari ng harvest na magpadala ng mga mag-aani."